Yeah, pare. Hala ka, BBM. Magpa-file na kami ng impeachment laban Naku sa'yo. po. Andito kami ngayon sa House of Representatives kasama ang mga bigating politiko ng Pilipinas. Kasama si Chavit, Mike Defensor, si Atty. Topacio, at papatanggal namin ng ulo ng korupsyon dito sa ating bansa. Heto nga ho ang pag-usapan natin mga ka-update ha. Wala ho tayong intro-intro dito. Bigla hong bumungad itong si Atty. Harold Respicio, third impeachment complaint ho laban sa bangag na korap at alam nyo na mga ka-update, nag-iisang bangag na Marcos Jr. Alam naman ho natin, di ba, na-confine ho yan. Malapit-lapit na ho siguro tumuwid yung kanyang mga paa. Pero bago ho yan dumating dyan, kailangan masibak muna ho sa kanyang pwesto. Ito, mga kapatid, nandito ho si Atty. Topacio, kung Mike Defensor, Atty. Harold Respicio, at sino ho ba yung nagpasibak kay Manong Erap nung kasagsagan ng matinding korupsyon? Nag-iisang Manong Chavit Singson. Kaya mga kapatid, mukhang Hawaii 2.0 na nga talaga itong si Marcos Jr. Mapait-pait ho ang kanyang sasapitin. Nagtutulong-tulong na ho talaga itong ating mga kababayan. Itong mga pagod na ho sa korupsyon na pabagsakin itong matinding korupsyon ni Marcos Jr. Dinaig pa ho niya ang kanyang amang diktador na sa loob ng 3 taon, trilyon ho yung ninakaw. Kaya mga kabdit, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Sabay-sabay ho tayo magkomento, mag-react dito nga kay Atty. Harold Respicio, kina Manong Chavit, kung Mike Defensor, lahat ho sila dyan nagtutulong-tulong na ho talaga, kaya reacta na ho tayo. Panoorin nyo siya. Andyan yung media at ngayon ay magpa-file kami ng impeachment laban kay BBM. Yeah, pare. Yung complaint, yung complaint. Ngayon ang complaint mo. Ngayon mo na mo. Mga complainants po. Opo. We have former congressmen as complainants also. Tatlo po. Kaso po. Kasama ko sa complainant? Oo. Siyempre. Alright, nandito na kami sa loob ng Secretary General's Office ng House of Representatives. Sana tanggapin ang aming complaint dahil required siya ng rules ng House of Representatives na tanggapin ang complaint for impeachment laban sa Presidente ng Pilipinas. Yeah, buddy. Yes, Yan na ho yung pinakahihintay natin mga kabdita. Nag-i-step up na ho itong ating mga hinihintay na abogado kasi mga kabdit, hanggat hindi ho sila nagpupursige, wala ho tayong aasahan sa gobyerno ni Marcos Jr. kung hindi hintayin ho nating matapos yung kanyang posisyon. Mga kabdit, ang tagal pa ho niyan. 2026 pa lamang ho tayo, kakasimula pa lang ng first quarter. January pa lamang ho tayo, maghihintay pa ho tayo ng 3 taon, 2028. Hindi na ho natin pwedeng pabayaan yan kasi kung magtuloy-tuloy pa ho yung korupsyon ni Marcos Jr., sino hong kawawa? Tayo ho mga Pilipino, tayo hong taxpayer, yung ekonomiya ho natin, nakikita naman ho natin. Pabagsak na ho ng pabagsak, hindi ho po pwedeng hanggang dyan na lang tayo. Kailangan ho natin mag-move forward. Kailangan hong matanggal ng magnanakaw na presidente na yan. Di ba? Kailangan ho mga kabdit para hanggang ngayon mga kabdit ha, magbago naman ho ang Pilipinas. Magbago naman ho yung tingin ng ating mga karatig na bansa dito sa ating bayan. Simula lumukulok si Marcos Jr., nandiri ho yung mga turista. Wala na, kakaunti na lang ho yung pupunta ngayon dito sa ating bansa dahil nga sa krimen, sa alam nyo na Coca-Cola, lahat ho laganap. Buong bansa ho, kahit saan ho tayo magtungo, kahit sa ang kanto ng lugar o barangay, mga kabdit, laganap ho yung Coca-Cola. Ganyan ho yung pinapangako ni Marcos Jr. na sinabi niya may pagbabago. Ano yung pagbabago? Babalik niya lang ho yung Coca-Cola. Di ba? Nung kapanahunan ni Tatay Digong mga ka-update, diretsahan ho tayo. Medyo napayapa ho ang buhay natin. Mga kriminal natakot din ho sa kanya. Lalo na yung mga abusado sa mga kababaihan. Natakot ho sila. Dahil alam ho nila, hindi ho sila sasantuhin ng Duterte. Pero nga ngayon, wala na ng Duterte. Mga Marcos na naman ho. Laganap na ho lahat. Krimen, Coca-Cola, kahit ho saan, laganap na laganap ho. Nakakatakot ho yung admin ni Marcos Jr. Tapos hindi lang yan, korupsyon.
Matindi ho yung korupsyon, mga ka-update. Billion, billion, trillion, trillion ho yung pinag-uusapan dito. Hindi ho 5 piso, hindi ho 100 piso. Yung pinag-iinitan nilang vice-presidente na 125 confidential funds, yun ho yung pinipilit nilang patalsikin. Sino? Si Trililing. Sino pa? Yung mga makakaliwa yung utak, yung mga alam niyo na mga update, mga kakamping. Di ba? Pero meron ho ba silang sinasabi dito kay Marcos Jr.? Tanong lang ho sa inyo. Meron ho ba silang nasasabi? Wala ho, tahimik ho sila sa korupsyon ng presidente. Pagdating sa vice-presidente, lahat ho, gagawin at gagawin ho nila para matanggal lang ho sa posisyon o makasuhan ng malversation, graft o corruption si vice-presidente. Pagdating kay Marcos Jr., mga kabdik, wala, tahimik. Tahimik ho sila, nag-o-observe daw ho sila. Alright, ang ating Kumpanyero, Lead Counsel, tama. Attorney Manny. Yeah. At makita ninyo sa inyong harap si Mike Defensor, si dating Congressman Paras. Nasa ating likod si Attorney Topacio. Dito rin si Cathy. Cathy Binek, yeah, buddy. Alright. Alright, andito na tayo. Dapat nilang tanggapin ang ating complaint dahil required yan ng batas. Sana bumalik na si Secgen mula sa kanyang lunch. At kasama natin si Attorney Topacio dito sa likod yan ng ating tagapagtanggol. Go, mauna ka, Go. Kumusta po kayo? Pagyaw. Ito si Cobb Chavit, yeah, buddy. Dito yan sa loob, please. Panyero, Ayun. ikaw Pina-file na natin. Baka mabasa yung ating complaint. Dito sa Secretary General's Office ang impeachment Dito pa yung complaint. na magtatanggal ng ulo ng korupsyon sa Pilipinas. Kasama ang mga bigating politiko ng ating bansa si Chavit, dating congressman na Mr. Paras, Attorney Ferdy Topacio, mga bigating general, Mike Defensor, Iberi. Alright. Complaint. Sir, kasi original. At siguro ano ka? Oo nga. And then, yung affidavit sa atin, and Hindi natin muna papalis. Hindi mo natin papalis. Ito muna ang hindi pag... Hindi ko na yung mga tao ko rin. Bota ka nga, walang makita matira. Ulos project. Hindi, mas madami ka pang hawak. Marami. Hindi, yung... Ito na yung mga copies. Ilang text to? Go, ito yung ebidensya natin. Kanina, naunang nag-file yung Makabayan Black ng kanilang impeachment complaint kaso nga lang hindi tinanggap dahil daw wala si Secgen dito. Pero sir, tapos na ang lunch break. Bumalik ka na dito at tanggapin mo na ang aming complaint. Hindi mo pwedeng tanggihan ng complaint namin dahil ministerial duty mo yan. Wala kang discretion na mag-decline na tumanggap ng aming complaint. At kung wala ka man dito sa office at hindi ka pa tapos mag-lunch, dapat meron kang tauhan na papalit sa'yo na tumanggap. Hindi pwede. Dinidiskartehan mo kami. Anong anis? Anis A muna. Teka. Hi! General Garcia, one of the lead counsels, Attorney Manny Luna, one of the complainants, Cathy. All right. Tawagan mo agad importante sa ano. Anis A yung endorsement. Anis B is the Complainants as well, ma'am. Complainant. Yep, one of the complainants. Samahan natin. Yeah, buddy. All right. sa plastic. Di ba nila, di ba? So, Mukhang tatanggapin ng complaint natin, ha? Tatanggapin kayang complaint natin. Hindi katulad ng ginawa nila sa Makabayan Black kaninang umaga. Na hindi nila tinanggap yung complaint dahil wala daw si Secgen. Tamang-tamang timing natin. Sana tapos na ang kanyang lunch.
at tatanggapin na nila ang ating complaint. Hindi pwedeng hindi tanggapin ang ating complaint dahil kapag hindi tinanggap ngayong araw na ito, ang gagawin nila ay i-forestall nila ang complaint na to at pagbibigyan nila, palusutin nila yung walang kwentang complaint na ipinasa earlier. Sabi ng Tama. Supreme Court, hindi nila pwedeng sabihin na merong prior complaint na ipinasa na para tanggihan ng aming complaint dahil ang complaint ay initiated lamang kapag na-refer na sa committee ang complaint. Hindi pa na-refer sa committee. Magko-convene pa lang ang Congress, House of Representatives sa Monday. At pwede pa nilang tanggapin ang aming complaint. At dapat nilang tanggapin ang aming complaint dahil kung hindi tinutupad ng Secretary General ang kanyang trabaho. Tulad ng hindi niya pagtupad kaninang umaga sa trabaho niya, sa pagtanggi ng pagtanggap niya ng complaint ng Makabayan Block. Yep, buddy. Tingnan natin kung balik na from lunch si Secretary General. Alright. Pati assist. Okay. Yung copy, tanggalin ng copy, mabasa yung papel. It's dangerous. Ito yung pinaka-substantive na complaint na ipinasa so far dahil ito ang pinaghirapan ng mga bigating mga legal minds and politicians sa Pilipinas. Hindi katulad ng mga complaint na unang ipinasa na 4 pages lamang at halata lamang na ginawa para i-forestall yung mga substantive complaint na katulad nito. This is a 44-page complaint Yep, buddy. with thousands of annexes. Yep. Dahil kapag hindi nila pinalusot ito at ang pinalusot lang nila ay yung walang kwentang 4-page complaint, ibig sabihin, dinidiskartehan tayo ng mga loko-lokong ito. In other words, alam na this. Yeah. We have the best lawyer folks and politicians dito sa ating group. At hindi nila pwedeng tanggihan, katulad ng pagtanggi nila ng Makabayan Block complaints kaninang umaga. So, Secretary General, finish your lunch and come and receive our complaint. Please. Ministerial duty po yan. Hindi po yan discretionary. Required po yan sa rules ng House of Representatives na tanggapin ang aming complaint. Yes, sir. On our side, Hello everyone. Say hi sa ating 2,500 viewers live. Yeah, buddy! Alright. The historic complaint being filed dito sa Secretary General's office ng House of Representatives against sa ulo ng korupsyon ng Pilipinas. Kasi dati, pag sa si Mikey, di ba nung pandemic, di ba? Oo. Pagkapilandulo tayo, lagi sa okay kasi umiikot tayo. Ang labor mo, labor. Oo. Bilaan. Ayun, diba na, kung na-nice this, sige nyo na. Sure. Dito ka. Wala to. Alright. Go ahead, boss. Wait, before we start, and I do understand, could we have a moment lang na, wag muna tayo mag-record para... Hindi pwede. Right. This is a public office. Yeah. I will just talk to the... Sige, Tony. Go ahead. Sir, pursuant to the people ahead of you, the Secretary General is not around, not authorized to receive. It is the office of the Secretary General, How not about the the deputy? Secretary General. where's the himself. deputy? Deputy Secgen. Sir, I'm the Executive Director. I am the next in line. Yes. So you should receive. Receive. You should receive. In the case of Bautista impeachment, it's the deputy will receive. Yan, dyan pa lamang mga kabit, nakikita na po natin itong depender ni Marcos Jr. Dapat, alam niya na palang kahit na hindi siya si Sec Gen, mga kabit, dapat kailangan niya mag-receive. Di ba? Kumbaga, assistant ho siya dyan, mga kabit. Kailangan niyang i-receive yung complaint laban ho kay Bobong Marcos Jr. para ho matapos yung matinding pagnanakaw, korupsyon ni Martin Luther King, ni Marcos Jr., ni Charis ng House of the Representatives. Di ba ganun ho? Tapos ang usapan. I-receive nila yung impeachment complaint kay Marcos Jr., tapos ang usapan. Di ba? Respectfully. Okay, I'm not here to argue. I don't wish to. Sa kakampi natin to. Yes. I am just relaying my position. I'm not, No, attorney, it's not an instruction. It is, Yeah. I am not In a position to receive it. But in the case of the impeachment of former COMELEC Chairman Bautista, kung we impeach
It was the deputy Yes. who received our impeachment The next in complaint line, the in next in line. 2017. Yes, the next in line. There is already a precedence in the House. I would have to say, Please check the records. I am not arguing, sir. Okay. I am not arguing. Thank you. I am not even raising my voice, sir. Yeah. Thank you. I am just manifesting Okay. that I am not authorized to receive the document. Attorney, may question. Why do you say that? For the record. Ako, sir, I'm just saying, I'm not arguing, sir. No, it's okay. Wow. What's your... Then, attorney, question lang. Can it be received ministerially lang? Kahit not you, but Because it's someone? ministerial. No, sir. No one is allowed. Again, the previous have tried. Okay. I have nicely. But why did you receive the first one? No, I have not received. Hindi, bakit nga? What is the legal basis? Wala naman dito No, legal we're not arguing. No, which one, sir? Merong first impeachment First impeachment bakit na nandun na sa office. Kay Attorney Jesus. Ay, she was here, sir. Okay. So, ibig mo sabihin, by the simple expedient of not being here, hindi kayo pwede mag-receive? Is that your stand? Sir, I'm just saying. I'm not authorized. I'm not arguing, I'm asking you. I want an answer. I'm just manifesting. I do not have the authority to receive. Yeah, but attorney, What is your even basis? the office ka na. Yes, sir. If I cannot, and pababa din, wala din. Wala din. Okay, What is okay your lang. basis? As a lawyer, both lawyers, you have to tell me what your legal authority Yeah, buddy. Sir, I'm just manifesting. And Wow. that's all. Up to what level yung may authority sa Office of the Section? Can you assure us na wala kayong gagawin to block our filing when we return on Monday? Like Pag nandito na yan, sige. impeachment complaint that you already received. Obviously, sir, that is not within my. Yeah, hindi siya yan. It's not my office, sir. Hindi, ang tanong lang. So, number 1, you're not authorized. Number 2, the office is not authorized. Number 3, sabi mo si Attorney De Jesus was allowed because nandito si Secretary Garfield. Okay, and then ang tinatanong ni Attorney lang is on what basis? Kasi constitutionally the office, Yeah. not the person. Yeah, buddy. So, ang authority na tinatanong ni Congressman Jing, SecGen ba ang may Instructions. instruction? No. Anti-rest Ano ang basis hindi nyo? pwede yung ginagawa nyo. Ano ang basis mo kanina? What is your basis? You tell us your basis. Pero sandali lang. Tinatanong namin. For the record. Okay, For the record. wait, number 1, let's not badger people. I'm not here. Sorry, if you feel that way. That wasn't meant to. We don't, Just answer the question para hindi ka mabadger. If you're ganito not kasi. answering the question, we demand answers because we are citizens. We are paying your salary. Yung ganyan talaga. We're paying your salary, so you answer us. For the meantime, I'm making a proper, even if you don't receive, by law we can proper the complaint and all the annexes, and that is legal. If you will not receive, that is deemed legally received by law. We tender this Tender. to you. We are propping and tendering it Our complaint. in under and by virtue of the Constitution. Teka. Let me say, today is 2:18 Okay, si attorney- in the afternoon si attorney of the naman- 22nd I January. acknowledge the time is 2:11. Yes. Oh, sige, 2:11. Okay, sige. Para kalma lang tayo, si attorney naman is here to explain to us. Attorney, maybe better Yes, kaya nga, explain it to us right now. I will. Upo muna kayo tayo. Upo muna tayo. Kaya sabi ko baka. Ako muna tayo. Para hindi tayo parang tense dito sa Yes. Yeah. Attorney, please sit down here. I note your manifestation, sir. I note your manifestation. But going back, Banyero, to my original question, what is your legal authority in saying that you are not authorized to receive? We want to know. We are It curious. is a statement of fact na I am not authorized. So you are saying that based on your own conclusion of what the law says, you are not authorized. Is that what you're telling this fellow lawyer? It's not in the law. It's Kaya against the nga, law. It's against the law. is that what you're saying? Okay lang, sandali So sinasabi na ni attorney, I'm not authorized. Is there an instruction, attorney? No. Walang So instruction that- from SecGen, walang instruction from... Okay, going to my next question. Okay. Since there is no instruction, you're saying that you cannot receive the complaint is based on your conclusion of the what the law says. Wait, sir. Pakalit naman, sir. These questions, what are they for? We want to know because we are citizens. We are paying And your this is a public salary. office. Under the You are a public, Constitution, you're a public official. Okay, one by one. under the Constitution, very clear that if there's an impeachment complaint and duly endorsed by Sige, para maliwanag na.
I refuse to be covered by any media recording or anything. Ano, this is public. Wala yan sa ano. Hindi pwede. Wala sa amin yung batas. This is a public office. Public office. Hindi to private conversation pare ko. For manifestation's sake, Okay. I just manifest. Okay, I go ahead. am not consented to any recording or broadcasting of any conversation here, as I don't. Okay. Our lawyer and co-complainant, Attorney Perry Topacio, will tender the complaint. Okay. Hindi, sandali lang, for the record. Oo. Will tender the complaint in accordance with the Constitution. I note, I note for the proper. That's Kanina yun, di ba? I note. Inabot ko. Yes, sir. Kanina I yun. note for the proper. I said no. Para let's go through the motion. Okay. I said no. Yes. Para at least po. Okay. Nonetheless, we are tendering the Attorney, complaint. just to be to you, to be candid, syempre, because we understand na hindi ka naman yung authorized, but of course, as a group, we will also take legal steps. That's why may maganito lang motions. You understand na? So, thank you. Wala pong sama ng loob. If that is what I understand. So, in we thank- fact, we feel sorry that you have to take the We fall thank for you this for video. receiving us. So, maraming salamat. Kung may- Yung documents. Yes. Establish ko lang. It's 2/11/22 January na tinender namin sa iyo yung aming para verified. kukumpletin ko na rin po. Okay. Okay. It was an attempt to No, it's not an Tender. We tendered to you. We tendered to you. Para kukumpletin ko na nga. Galing na sa kanya. Sige, let You him... are here To tender. To tender. I refuse. That's legal. And you left a copy here in the office. You could actually leave it there.